Magandang umaga sa atin mga followers natin dyan. Mga minahal natin mga liker and sharer at saka mga subscriber. Magandang umaga sa inyo. Coming from New Zealand. So shout out dyan una sa inyo. May share lang tayo ng kaunti rin doon sa vlog ng isang kababayan natin na Pilipino na yung iba naman umangal dahil alam mo, iba-iba kasi talaga ang reklamo kumbaga ng tao dahil magkakaiba ang pananaw sa bawat isa. Ngayon, ang sabi niya kasi, banawagan dyan sa mga agency natin sa Pilipinas na hindi magparating dito ng tao kasi yung mga tao dito na standby at saka yung mga tao wag muna magpunta rito. Alam nyo, magkakaiba ang ng tao. Kaya yung binasa ko yung vlog niya kahapon, may nagre-react doon na sino ka ba na hindi paparatingin yung mga tao, di ba? Sa ganyang ori ng sagot, yung sumagot hindi nakakaintindi. Para naman sa akin, tama yung tao na resisyon dito sa New Zealand. Tapos yung isa ano ka ba, presidente ka ba na magpigil ng Hindi pinigilan ang tao. Nagmalasakit lang siya sa tao dahil kapag dumating dito yung tao na galing sa Pilipinas, means dala yun is gastos na pira. Galing sa Pilipinas, nag-loan yan, nagkautang, tapos kung ano yung ipinagkuhaan ng pira para magagamit niya kasi papunta ng New Zealand. Yun pala, pagdating dito sa New Zealand, nang mangyayari yung papabalikin sa Pilipinas, di ba? Kaya tama yung sinasabi ng vlogger na wag magpunta rito. Ang ibig niya sabihin, hindi naman niya pinigilan talaga yung tao na magpunta kung may sigurado talaga na pupuntahan na kumpanya. At saka sigurado naman talaga may mga kumpanya yon kasi may visa eh. Maliban lang doon sa mga turista. So yung mga turista rin, ang totoo talaga, yung mga job hunter man talaga yan dito, ang problema, hindi pinalad na makakita kumbaga ng job order, ng job offer na galing sa employer. Kasi mahirap mag-apply ngayon dito dahil tanggalan pa nga, hindi tanggapan. Yung sinabi niya, concern lang yon doon sa pamilya na magkaroon ng gastusan, tapos pagdating dito, may useless kumbaga yung pinag-uutangan, may useless yung pinagastusan, tapos maisinba ka sa Pilipinas, di ba kung gaano kasakit yon. Kaya pabor ako doon sa sinasabi niya na dapat mag-ingat, huwag magpadalos-dalos. Kaya yung iba dyan na nabisahan ng kumpanya, ihambing ko lang sa sarili ko, may nabisahan ako, kaya hindi ko pinatuloy yung iba dahil wala rin akong maibibigay na project dahil control yung project na ibibigay. Kaya limit lang yung papasok ko muna kung sino yung kung saan ako makakuha kumbaga ng assurance na doon kumbaga maipwisto kumbaga yung tao na magiging may magandang project na permanente. Yon, pinapalusot ko. Pero katulad yun sa mga agency na pag lumabas yung visa ng tao, previously hindi pa na-declare yung rescission, na-apply na, na-lodge na yung visa ng tao, tapos may time limit na dapat mai-enter ito dito sa New Zealand dahil magkaroon ng expiry date. Kung malapasan ng expiry date, hindi na makapasok ng New Zealand. So although ganun pa rin, kung ipasok mo dito sa New Zealand, habulin mo yung entry date, pagdating dito kung hindi naman maibibigyan ng nag-hire kumbaga na agency o recruiter o company, walang kasiguraduhang paglalagyan sa tao. O di ang tao na nagkaroon ng suffer kasi nangyari man dito talaga yung pinadala dito yung tao. Tapos ginabukasan binilan uli ng ticket para pabalikin doon sa Pilipinas. O tingnan nyo kung gaano kasama yung nangyayari. Hindi na concern doon ang agency at saka yung mga nag-assist sa kanila kung anong mangyayari sa iyo doon sa New Zealand.
Basta natapos na kumbaga yung order nila na yan mailusot ka. Pero ang tanong, paglusot mo dito, kung saan ka pupunta. Kaya medyo nangyayari nga to, hindi naman ito fabricated story, nangyayari nga to, pero hindi na lang ako magbanggit ng ano. Kasi baka magkaroon pa ng trouble, magkaroon pa ng interesan ang bawat isa. So at least, kayo na lang mismo na aplikante, kayo mismo na hire na, kayo ang magsuri. Pagdating namin doon sa New Zealand, may assurance ba ito? May sigurado ba kaming pupuntahan na trabaho? O may pwesto ba kami? Kasi baka matanggong kayo doon sa bahay kung saan kayo mag-opa. Ang bahay dito, sa totoo lang, hindi shoulder ng company. Hindi tulad sa atin doon sa Saudi Arabia, saan tayo sa ibang bansa, tumitira tayo sa barracks, tumitira tayo doon sa mga akomodasyon na sila ang nagbabayad. Dito, tayo ang magbabayad. Kung wala kang pambayad dito, sarili mo, kung hindi ka intact doon sa pira magagamit mo, o wala kang pundo, mga muti ka talaga. Hindi ko sinasabi dito na huwag kayo pumunta kasi may mga baser na magkakaiba kumbaga yung pangunawa. Walang sinasabi ditong hindi pumunta ng yung nag-vlog. Ganun rin ako, wala akong sinasabi na hindi pumunta. Kung mayroong kang konkreto at siguradong kumpanya na pupuntahan na makapagbigay talaga kung anong agreement ng pinipirmahan ninyo. Kaya bakit hindi ka magpunta? Pumunta ka. Kasi chance mo yun, future mo yun. Pero kung alanganin ng kaya kailangan mo itanong ng mabuti. Pag sigurado yung bago ka mag-move. Kasi para hindi ka madouble na problema. Kasi doble ang problema mo. Papunta ka dito sa New Zealand, humanap ka ng pira galing dyan para makapunta rito. Pagpunta na naman rito, hahanap ka ng pira para pamasahe papunta sa Pilipinas. Diba? Kaya napakabigat. Mayroon yan dito. Maraming nangyayari. Kaso, yung iba, hindi mo malalaman dahil hindi sila, hindi madaldal yung iba. Kim-kimin na lang yung problema. Kaya yun ang katotohanan. Totoo, walang rito, resisyon dito sa New Zealand. Pero hindi naman nagsarado yung mga kumpanya. Mayroong mga nagtatrabaho, tuloy yung mga nagtatrabaho, yung mga malaking kumpanya na nag-survive sila. Pero yung iba, kahit nagbawas sila ng tao, tanggalan, hindi tanggapan. Kaya yun ang katotohanan na pangyayari dito sa New Zealand. Kaya yung iba, nagre-react na pataka-taka daw yung vlogger. Hindi yun nagpataka-taka. Ako rin magpapatunay, totoo yun na ganun. Kaya wag ninyong, yung tao concern lang yun. Dahil kayo, nagsabi na pataka-taka, maganda yung trabaho ninyo. Yung ibig sabihin, yung parating, hindi yung katulad sa inyo na established na. Kasi doble-doble ang utang nun kapag makapasok dito ng hindi sigurado. Dahil, magkaroon ng problema yun pagdating dito kasi hindi naman yan sa Pilipinas na kahit tumatagal ka ng ilang linggo, ilang buwan ay walang bill, walang bayaran, paggalak-galak ka lang doon sa Maynila. Dito sa New Zealand hindi pwede kasi habang nag-stay ka dito nagtakbo na yung bayaran mo, paano wala ka pang income? Kaya mabigat. Kumikita nga dito pero hindi ka pa kumikita, may utang ka na, may bayaran ka na. Yun ang doon sa mga nagre-react doon ng negatibo at saka positibo. Bahala na kung paano ninyo intindihin yun. Kaya yun na lang. Kasi yung mga taong galing sa mga opisina, galing sa mga agency, dapat rin na bago ninyo i-release yung tao papunta sa New Zealand, iset ninyo ng mabuti yung usapan. Inform o kaya na ma-confirm ni. At saka yung pinaka-tip ko sa mga bagong dumating dito sa New Zealand dahil para mabawasan yung problema, yung mga bago kung maaari isigurado ninyo kung ano yung desisyon ninyo sa pagkuha ng sasakyan dahil yung sasakyan talaga
pinakamabigat talaga na problema rin yun sa sarili natin kapag nakakuha na tayo ng sasakyan, nakapag-desisyon na tayo na kumuha ng sasakyan doon sa kasa o kaya sa mga alok ng mga tao na kung sino yung nag-alok sa inyo na doon sa kanila dahil maganda yung sasakyan doon sa kanila. So itip ko na lang to. Kayo kasi mga bago talaga dito. Kasi ako pinagdaanan ko man yung pagkabago. Kaya lahat siguro ng nakapagdesisyon ng ano niyan, halos mataas na porsyento ang nagsisi na mayroon palang mga murang sasakyan. Kasi pag kukunin mo yung sasakyan, strategy ng ano nila, paunatin yan, kumbaga ng long payment like 4 to 5 years. Ngayon, medyo maano mo na ganun lang pala weekly, $80 lang weekly, pero 5 years to pay yan. So ngayon, kung pagsasamahin mo yon, para ka ng nakargahan ka agad ng napakalaking problema sa sarili mo, lalo na sa ganitong taghirap ngayon. Tapos magsisisi ka ilang buwan kasi mayroon kang madiskobring mga sasakyan ng mga mura. So mayroon dyan sa ang pinakatip ko niyan, kung yung mga bago, para mabawasan yung problema kaunti ba. Kasi kawawa naman yung mga parating. Ang maisip mo kasi yun, atat na atat ka, hindi mo damdamin yung problema dahil nagkaroon ka ng sasakyan. Ang pinakamagandang advice ko dyan, mag-loan na lang kayo ng cash. O mayroon mang mga cash dyan na 3,000, 5,000 o 10,000 kung hanggat saan yung nyo. May mga sasakyan dyan sa labas na mga binibinta na tag 2,000, 3,000. Hindi na kayo magsasapir doon sa tag 20,000 to 25,000 na mga simpleng ori ng sasakyan lang. Kaya mag-loan kayo ng pira. Kung saan kayo makaka-loan ng pira, ikas ninyo yung mga sasakyan sa labas. Ang sasakyan dito, mapili mo yung mga sasakyan. Karamihan dito maganda ang sasakyan kasi nga pasado sa WOP. Ibig sabihin, kapag pasado yan sa WOP, maganda ang kondisyon ng sasakyan. Hindi tulad sa atin na yung mga sasakyan, mga tinalian ng spring at saka guma para doon sa mga kailangan, kumbaga function na move ng bawat parts. Dito wala. Kaya isa yun na advice ko sa inyo para makakatipid. Yung sasakyan, mag-ano na lang kayo ng cash, magbili kayo sa labas para yung 5 taon na kontrata mo, hindi naka-attach yung deduction na yun sa buong kontrata mo habang andito ka sa New Zealand. Kasi masakit yun sa ulo. Itaga mo yun sa makakatipid ka. Kaya huwag kayong padalos-dalos doon sa mga ahente. Na ang mga ahente kasi ng sasakyan, ano lang yan, kumbaga, diskartihan lang yan. Kapag na-diskartihan kayo, kumikita sila. Ikaw rin, ngumiti sa una, pero nagdurusa ka na hanggang sa katapusan. Kaya ang mo, dipinsa ka para hindi, kumbaga, magdala ka ng problema. So yun na lang yung pinaka-advice ko sa inyo. So total, ito na yung buhay, kumbaga, na-observe ko dito sa New Zealand para mabawasan yung medyo hindi natin isali, kumbaga, na mayroon naman palang mga paraan na pwede rin pala doon sa ganyang sistema, parihas lang, kumbaga, ang kalalabasan. So dito kayo na plano, dito kayo sa mga tip na to, dahil sa ngayon hindi ninyo mapapaniwalaan yan hanggat hindi kayo tatamaan. Kaya wag nyong i-snub yan. Kaya yun na lang yung sasabihin ko. Sige, magandang umaga at saka shout out dyan sa inyo. Tapos pakishare na lang ninyo doon sa mga kababayan natin para hindi sila, kumbaga, aabot doon sa mga dapat iiwasan, di ba? Sige, yun na lang yung request ko sa iyo. Kung masaya ka man doon sa notice na binigay ko, isang request lang, pakishare lang at saka paki-follow and subscribe para mayroon ka palaging basihan dito araw-araw. Mayroon kang madiscovery kung anong dapat gagawin. Sige, salamat mga idol. Sige, pakishare na lang. Thank you very much.